Ang tugatog ng buhay. Kabanata 520. Tumagos ang punyal sa ibabang likod ni Cooper ngunit wala siyang pakialam sa sakit habang binibilasan niya at tumakbo patungo sa kaliwang bintana umaasang makatakas. Sa kanyang pagkamatay, si Waltz ay mas mabilis kaysa sa kanya. Naabot na niya ang Mr. Crank kung tutuusin. Nang makarating si Cooper sa bintana, hinawakan siya ni Waltz sa kanyang leeg mula sa likuran at kinaladkad. Pumalik sa loob. Gayunpaman, nasasanay pa rin si Waltz sa kanyang bagong lakas. Hindi niya sinasadyang nasira. Teeg at bulugad ni Cooper. Sa isang malakas na kalabog, si Cooper ay bumagsak sa lupa ng marahas, hindi makagalaw ng isang kalamnan. Ngayon pa. Dahil hindi pa siya namamatay, binaha siya ng matinding takot. Napasigaw siya at napasigaw. Hindi. Ayoko. Mamatay. Ayokong mamatay. Ganun pa man, pakiramdam niya ay dumilim ang paningin niya sa isang segundo. Nagpatuloy ito hanggang sa wala na siyang iba kundi isang walang laman na balat. Matapos masaksihan kung paano namatay si Cooper kasama ang malaking tumpok ng mga bangkay sa paligid niya, labis na natakot si John. Napakiramdam niya ay babasahin niya ang kanyang pantalon. Inisip na lang niya na isa lang siyang mayaman na gumagastos ng kumuha ng mga asasin na iyon. Siya. Hindi naisip kung paano siya mamamatay sa paggawa nito. Ngayong malapit na ang kamatayan, sa wakas ay nakita na niya si Brittany habang nakatayo roon na sinasaksihan ang lahat. Walang ekspresyon na para bang sanay na siya sa mga nakakakilabot na eksena. Napagtanto niyang hindi pa niya nakikilala ng maayos ang hipag. Alam niyang strikto siya at matapang na babae kapag namamahala ng negosyo. Gayunpaman, ito ay isang panig sa kanya na nakita niya sa unang pagkakataon, hindi siya kumikibo kapag ito dumating sa pagpatay. Paano magiging mahinahon ang isang karaniwang babae sa harap ng pagpatay? Kadalasan ay natatakot sila. Nanginginig sa takot. Ang babaeng ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Todd. Hindi na ito nakayanan ni John at lumuhod sa harap ni Brittany. Umiikbi ng hindi mapigilan, sinabi niya, I'm sorry, Brittany, I really am sorry. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng ito pero pakawalan mo na ako. Patawarin mo ako para sa kapakanan ni William. Nabulag lang ako ng puot. Hindi mo ba alam na kamamatay lang ng anak ko? Siya lang ang anak ko. Akala ko si Alex ang pumatay sa kanya. Kaya pumayag ako. Para kumuha ng mga asasin matapos akong himukin ni Cooper. Alam kong nagkamali ako kaya pagbigyan mo muna ako ng pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang Rockefeller Group at Rockefeller Manor. Pabayaan mo na lang ako. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex at sinabing, tama ka, John. Pinatay ko ang anak mo. Ano? Nagulat si John, nakaawang ang bibig. Napuno na naman siya ng puot. Pati si Brittany at ang iba ay nagulat din. Wala pang sinabi sa kanila si Alex tungkol dito. Sigaw ni John. Bastos ka. Bakit mo pinatay ang anak ko, Alex? Bakit? Siya lang ang anak ko. Sagot ni Alex, kasalanan mo kung bakit siya namatay, alam mo ba? Hindi mo siya pinalaki ng maayos. Nararapat siyang mamatay. Tanong ni Brittany, may ginawa ba si Spark na kasuklam-suklam na immoral? Sagot ni Alex, nagka-mental siya. Pinakidnap niya ang aking hipag at pinagdroga at sinusubukang halayin siya. Nabanggit din niya na gusto niyang kidnapin ang aking asawa at ang aking biyanan upang halayin din sila. Isa pa, naghanda pa siya ng kamera para mai-record niya ang lahat ng ito at maipadala ang mga video na iyon. Sa akin. Kaya, John Rockefeller, sabihin mo sa akin, hindi ko ba dapat pinatay ang iyong anak para sa paggawa niyan? Nang marinig ang paliwanag ni Alex, natigilan si John. Hindi niya inaasahan na mag-iisip ang kanyang anak ng napakagandang plano para sa paghihiganti. Napasigaw siya. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Alex, hindi ba mas mabuti kung magpaalipin ka na lang para sa mga aseks? Gawin. Hindi ka nakakakuha ng sapat na asukal para sa pagiging sugar baby ng mga aseks. Bakit mo ginugulo ang anak ko? At ikaw, Brittany, 10 buwan ka nang nakoma. Bakit kailangan mong gumising? Lahat sana ay ayos lang kung wala ka. Umiling si Brittany. Wala kang pag-asa, John. Waltz, paalisin mo siya. Huwag maghintay. Sigaw ni John na parang baliw. Huwag mo akong patayin, hindi mo ako mapapatay. Bitawan mo ako at sasabihin ko sa iyo ang lihim. May kaugnayan ito kay William. Umiling si Alex. Sikreto tungkol sa tatay ko. Anong sikreto?
Kabanata 521. Gusto lang ni John na mabuhay. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Kahit namatay na ang anak niya, kaya niyang magbigay ng pagsilang ng isa pa. Kahit na hindi makapanganak si Olivia ng isa pang anak, makakahanap siya ng ibang babae na gagawin ito at kaya. Bukod dito, hindi magiging problema para sa kanya na makakuha ng isa pang 7 o 8 anak na lalaki. Yung mayaman ako, anong problema? Agad niyang sinabi, secret kasi ng identity ng tatay mo. Gusto mo bang malaman yon? Maaaring ang iyong ama ay patay na pero ayaw mo bang malaman ang tungkol sa bloodline mo? Ang iyong mga ninuno, ayaw mo ba? Hanapin ang tunay mong lolo't lola. Parehong gusto ni Alex at Brittany. Pagsalita ka. Umiling si John. Brittany, pinag-isipan ko na ito. Kung pakakawalan mo ako sa pagkakataong ito, wala akong gagawin sa iyong problema mula ngayon. Who cares kung namatay si Spark? Iningi niya ito. Pero kailangan mo akong hayaang mabuhay pagkatapos kong sabihin sa iyo ang sikreto ni William. Wala nang sama ng loob o kung ano paman, okay. Tumingin si Brittany kay Alex, kinayaan siyang magdesisyon. Tumango si Alex. Oo naman, hahayaan ka naming mabuhay. Basta sasabihin mo sa amin ang bawat bagay tungkol sa tatay ko na ikaw ay alam. Sinabi ni John, kailangan kong sumumpa ka sa iyong buhay. Malamig ang tingin ni Alex. Sige. Ako, si Alex Rockefeller, ay nanunumpa na hahayaan kong mamuhay si John Rockefeller bilang isang at hanggat sinasabi niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa aking ama, si William Rockefeller. I swear to not break any of his mga buto rin. Kung sasalungat ako sa aking mga salita, mapapahamak ako sa impyerno. Ayan, nagawa ko na, pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Galit na galit si Brittany. John, kung sasayangin mo pa ang oras natin, papatayin kita kahit hindi ko na makilala ang pagkakakilanlan ni William. Patay na rin si William. Di man lang niya alam kung sino talaga ang mga magulang niya. Paano kung mahanap natin sila? Ano ang maaari nating gawin? Kaya naman, nalungkot siya dahil nagpasya si Alex na isumpa ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano kagusto si Alex upang malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Ito ay dahil ang Ultimate Book of Medicine ay regalo mula sa kanyang ninuno. Malaki ang paniniwala ni Alex na hindi magkakamali ang kanyang mga ninuno kung sino ang kanilang mga inapo. Sige. Okay, sasabihin ko sa iyo ngayon. Agad na sabi ni John. Alam niyang hindi magbibiro si Brittany tungkol sa ganoong mga bagay. Ang aking ama ay hindi ang isa na umampon kay William mula sa mga lansangan. May nagpadala kay William sa bahay namin at hiniling sa aking ama na palakihin siya. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Sino yun? Umiling si John. Hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit narinig ko sa aking ama na ang taong iyon ay nagligtas ng kanyang buhay dati. Noon, sinabi ng tao na iiwan nila ang iyong ama dito at babalikan siya pagkaraan ng 10 taon. Sila ay nag-iwan pa sa amin ng malaking halaga kasama ang isang jade pendant. Ngunit lumipas ang mga dekada at ang tao ay hindi kailanman pa nagpakita na parang nawala lang. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Alex at Brittany. May nangyari talagang ganyan. Napabuntong hininga si Brittany. Itong itinago ng tatay mo sa loob ng maraming dekada. Ngunit ngayon siya at si William ay namatay, ngunit siya hindi sinabi sa amin ang anumang bagay tungkol dito, dinala ito kasama niya sa libingan. Malamang na hindi natin ito aalisi at ikaw kung ayaw mong mabuhay ka. Tanong ni Alex, nasaan ang pendant na iyon? Sumagot si Juan, sa urn ng iyong ama. Ano? Ang pendant na iyon ay hindi mukhang mahalaga, marahil ito ay isang tool sa pagkilala. Dahil namatay ang iyong ama, ito ay karaniwang walang silbi. Iyon ang dahilan kung bakit namin ito inilagay sa kanyang urn at inilibing kasama niya. At, ayan, nasabi ko na sa iyo lahat. Iyon lang ang alam ko tungkol sa tatay mo, iyon ang sikreto. Nilainggan ni John si Alex na bahagyang naguguluhan kung bakit kulay abo ang buhok nito. Si Alex ay mukhang mas matanda kaysa sa kanya, ngunit hindi iyon mahalaga kay John. Pwede ba akong pumunta ngayon? Sinumpa mo ang iyong buhay. Walang sinabi si Alex. Tumayo si Walt sa harapan. Muntik mo na akong patayin, John Rockefeller. Ginawa mo pa ang kapatid ko sa edad na 30 taon. Isang araw. Kaya kanyang iligtas pero hindi ko gagawin. Ano? Natigilan si John, nagalit siya.
Alex, babae mo siya, ano ang kaibahan kung papatayin niya ako? Ay tutol ka talaga sa mga salita mo. Gusto mo ba talagang mapahamak sa impyerno? Napangiti si Maya. Maliliit lang na bata ang maniniwala sa mga ganoong pangako. Maliit ka bang bata? Nagsalita si Alex. Tama ka, ang ganoong pangako ay walang iba kundi emosyonal na pagmamanipula. Kahit na sa tingin ko ito ay wala, handa akong panatilihin ito. Hahayaan kitang mabuhay at hindi ko babaliin ang alinman sa iyong mga buto. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 522. Nakahinga ng maluwag si John. Salamat sa Diyos, handa kang tuparin ang iyong pangako. Pero muling nagsalita si Alex. Pero umupa ka ng mga asasin para hulihin ang nanay ko at patayin ang pamilya ko. Ano ang masama ay nagkaroon ka ng mga kasuklam-suklam na pantasya sa aking ina. Ang pagpayag na mabuhay ka ay hindi tama at ako ay. Nagpanik si John. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Alex, hahayaan kitang mabuhay at masaksihan ang pagkawasak ng Rockefeller Group. Noon, ikaw at ang iyong itinuring kami ni tatay na parang mga tanga, niloloko at ginagamit ang aking ama bilang kasangkapan para tulungan kang kumita ng pera. Kukunin lang namin ang iyong kalayaan upang tabyusan ang iyong mga kasalanan. Ikukulong mo ba ako at ikulong? Tama, pero hindi kita ikukulong physically. Ikinulong ko ang iyong kaluluwa. Kaluluwa. Gustong tumawa ni John. Are you kidding me? Noon lang inabot ni Alex ang braso niya na nakabakaka ang mga daliri, bawat isa ay napapalibutan ng kidlat. Nagulat si John nang makita ito. Nakaya niyang bumuo ng kidlat sa kanyang mga kamay. Tawa ba siya sa puntong ito? Pumalikod siya at sinubukang tumakas. Gayunpaman, naglabas si Alex ng sinag ng electric-based chi energy na tumagos sa kanyang katawan. Pakiramdam ni John ay namamanhid ang kanyang buong katawan at nahulog sa isang kalabog, hindi na may galaw ang isa pang kalamnan. Alex, ano? Anong ginagawa mo? Hindi pinansin ni Alex ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw at bumuo ng isang kakaibang anteng-anteng na may kidlat, inilagay ito sa pagitan ng mga kilay ni John. Sa isang iglap, parang sumabog ang kanyang kaluluwa. Ginawa ito. Mula ngayon, nawalan ka na ng kalayaang gumalaw at magsalita. Maaari mo pa ring makita, marinig, isipin at makaranas ng iba't ibang emosyon. Hindi mo magagawang kumurap sa sarili mong kalooban at hindi na kayang ipahayag ang iyong mga saloobin. Ito ang iyong kaparusahan upang tabyusan ang iyong mga kasalanan. Bibigyan kita ng time limit. Kung buhay ka pa pagkatapos ng susunod na 10 taon, palalayain ko ang iyong kaluluwa. Narinig ni John si Alex ng malakas at malinaw, ngunit hindi siya nakagalaw, walang pinagkaiba sa isang vegetative na pasyente. Kung ganun, kahit ano, siya ay nasa isang mas masahol na estado kaysa sa mga vegetative na pasyente. Kung siya ay walang malay, hindi mahalaga kung siya ay makagalaw o hindi. Ngunit sa kanyang kamalayan, siya ay isang paralisadong tao. Ito ay purong pagpapahirap, ang oras ay parang bumagal ng husto. Pero na, sabi ni Alex. Walang emosyong sinulyapan ni Brittany si John. Sinundan ng grupo si Alex palabas ng kwarto. Si Asher at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay na sa kanila sa labas. Pagkaalis ni Alex at ng iba pa ay agad na nagsimulang maglinis ang mga miyembro ng Thousand Miles Conglomerate. Ang eksena at nagawang takpan ng lahat ng kanilang mga track. Bukod dito, pinatay na nila ang lahat ng pagsubaybay. Mga kamera na binanggit ni Cooper kanina, kaya hindi sila nagdudulot ng problema. Habang pauwi, niyakap ni Waltz ang braso ni Alex at bumulong. Alex, naalala kong narinig kong sinabi mo na kaya ko matulog sa iyo sa buhay na ito at na hindi ko na kailangang maghintay para sa susunod. Magagawa ba natin ito ngayong gabi? Kabanata 523. Pwede ba kitang matulog ngayong gabi? Inilig si Alex sa sinabi ni Waltz. Noon lang niya naalala na kalalabas lang daw ng kanyang asawang si Dorothy sa shower, naghihintay para lumipat siya sa ikatlong base sa kanilang relasyon. Gayunpaman, tumakbo siya palabas ng silid at tinapik siya. Wala siyang ideya kung paano niya ito kinukuha. Noong una ay gusto niyang magmadaling bumalik sa Apollo Hotel, ngunit pagkatapos ay naalala ang hitsura niya ngayon. Siya ay mukhang 30 taon pa ang edad niya. Maaari pa nga siyang kumilos bilang ama ni Dorothy. Kung nakita niya ang hitsura niya ngayon, malamang na hindi siya maniniwala na siya si Alex, lalo pat bumalik sa negosyo.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nagpout si Waltz. Bakit ka nagbubuntong hininga? Sabihin mo lang kung gusto mo. Bakit ganyan ka, manok? Hindi ko ginawa balak sabihin kay Dorothy. Babalik ka ba sa mga sinabi mo? Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Nakaramdam ng awkward si Alex. Waltz, hindi ko kaya kahit gustuhin ko. Anong ibig sabihin yan? Oh no, naging baog ka na ba? Ito ba ay isang epekto ng pagliligtas sa akin? Hindi sinasadyang napalakas ni Waltz ang kanyang boses. Si Holly, na nakaupo sa tabi niya, ay nagtanong, Kuya, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang baog? Nagdilim ang ekspresyon ni Alex. Nagsimulang mag-alala si Brittany na nagmamaneho. Anak, don't tell me naging baog ka talaga. O ano? Ginagawa natin. Pumunta tayo sa ospital at magpa-check up. Pagkatapos ay pinaikot niya ang sasakyan, nagbabalak na isugod sa ospital. Normal lang sa kanya na mag-alala. Kung magiging baog si Alex, wala siyang apo. Sabi ni Alex, sino ba nagsabing baog ako? It's everything just fine. Na-drain lang talaga ang aking enerhiya. Kailangan ko ng maraming pahinga kung hindi ay tiyak na magkakaroon ng mga after effects. Kung talagang magiging baog ako, mamaya tapos na ako. Tumingin si Alex at nakaramdam ng awkward. F***, itong buong kotse ay puno ng mga babae pero pinag-uusapan natin ito. I'm not that shameless, you know. Samandal si Waltz at bangulong sa tenga niya. Maghihintay ako hanggang sa mabawi mo ang iyong lakas. Hindi nakaimik si Alex. Agad na binawi ni Alex ang kanyang telepono at tinawagan si Dorothy pagka-uwi niya. Nang matapos ang tawag, galit na galit si Dorothy. Alex, anong nangyari? How could you chicken out like yun? Nauna na akong hakbang pero tumakas ka sa huling minuto. Gusto mo ba akong matulog o hindi? Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Si Alex ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Noong una ay gusto niyang sabihin sa kanya na kailangan niyang magmadaling umuwi dahil si Waltz ay malubhang nasugatan. Gayunpaman tila nagmamadali rin si Waltz na matulog sa kanya. Medyo nagilty siya dahil dito kaya nagpa siya na baguhin ang paksa. Darling, naisip ko, I'm a man of my word. Nangako ako sa iyong nanay at kung babalikan ko ang mga sinabi ko, siguradong tatawagan ako ng nanay mo ng walang kwentang kalokohan o isang bagay. Ayoko nang magtiis ng mga ganitong insulto. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay nagpa siya na gusto kong kumita ng tama para matulog kasama ka. Bigyan mo ako ng 1 taon, mahal, tiyak na gagawin kitang pinakamayamang babae sa California. Sa pag-iisip pabalik sa saloobin ng kanyang ina, alam ni Dorothy na wala na rin itong pag-asa. Napabuntong hininga siya. Hubby, I'm so sorry kung ganito ang pakikitungo sa iyo ng nanay ko. Nais kong bumawi sa iyo at sa akin gusto mong maging tunay mong asawa. Ayokong may mang insulto sa iyo at sabihing hindi ka natulog sa iyo bilang asawa. Naiinis ako sa tuwing naririnig ko iyon. Napaisip si Alex. Kung gayon, bakit hindi tayo sumubok ng ibang paraan? Tanong ni Dorothy, sa anong paraan? May ibinulong si Alex sa kanyang paghinga. Tumigil sandali si Dorothy at namula. Alex, paano ka naging madumi? Medyo sobra na yan. Hindi ba virgin pa ako? Isa pang maikling paghinto, pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, bakit hindi natin subukan ito bukas? Nakaramdam ng excitement at kaba si Alex sa parehong oras. Hindi ko kaya bukas. Kailangan kong bumalik kasama ang aking ina sa Michigan. Kailangan nating harapin ang ilang bagay na may kinalaman sa kumpanya kaya kailangan kong manatili sa kanya ng ilang araw. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin na bumalik si Mama? Papaalisin ko kayo bukas. Hindi mo kailangan. Ang aking ina, galit pa rin sa iyo. Kung nakikita mo siya ngayon, kausap mo lang ang isang break na. Pader. Ipakikita ko kayong dalawa sa susunod na panahon. Sige na. Bahagyang natakot si Dorothy sa pag-iisip kay Brittany. Ayaw niyang makita siya kung kaya niya. Isa na namang nakatakdang gabi iyon. Ang ilang mga pamilya ay masaya habang ang iba. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 524. Isinama ni Asher ang kanyang mga tauhan mula sa Thousand Miles Conglomerate at nilinis ang lahat ng bangkay sa Rockefeller Manor. 1 oras pagkatapos ng kanilang pag-alis, nagkamalay si Carol at ang iba pa.
Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kabuuan ay nagtipon ng pamilya sa sala. Anong nangyari ngayon lang? Hindi ko alam. Biglang nawalan ng kuryente. Saka sumakit ang ulo ko at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Iyon. Ako rin. Ako rin. Well, kakaiba. Tinakawan ba tayo? Maya-maya lang ay nagmamadaling lumabas si Natalie sa kanyang silid. Pagkagising ay agad niyang binuksan ang kanyang laptop at nagsimula ng isa pang stream. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga tagahanga na isang taong nakamaskara ang nagpatambas sa kanya at nag-log off mula sa stream. Sa pamamagitan nito, naalala niya na nakatagpo niya ang isang taong nakasuot ng devil mask na may figure ng isang babae. Agad niyang sinigaw ang pamilya pagkarating niya sa sala. Pumasok sa akin ang isang nakamaskara. Kwarto at pinalis ako. Sumagot si Mariah, ano? So ito ay isang pagnanakaw. Pumunta si Noah para tingnan ang footage ng surveillance camera. Nakalulungkot, wala itong nakuhang anuman. Lahat ng footage ay ganap na blanco pagkatapos mawala ng kuryente. Maya-maya lang ay sumugod ang isa sa mga maid nila. Oh God, nako hindi. Madam, may mali. Nagsisinungaling si Master John. Sa lupa, hindi siya gumagalaw. Hindi siya tutugon sa sinuman sa amin. Para siyang tulala, nakaalis na ba siya? Baliw. Malakas na sinampal ni Olivia ang katulong sa mukha. Ikaw ang baliw. Siguradong na-knockout siya. Agad siyang lumabas para tingnan ang asawa. Gayunpaman, natigilan siya nang makita siya. Mukhang nabaliw na talaga si John. Ang kanyang mga mata ay kalahati. Bukas ngunit tiyak na gising siya. Normal din ang kanyang pulso ngunit hindi siya tumugon sa sinuman. O kahit ano. Samampa pa nga si Olivia na maraming beses pero hindi man lang siya tumugon. Sinabi ni Mariah, Olivia, pakiusap, itigil ang pagsampal sa kanya, ipadala natin siya sa ospital. Naiisip niya na maaaring ito ay isang kondisyong medikal. Agad siyang dinala ng buong pamilya sa ospital. Si Noah, sa kabilang banda, ay napagtanto na ang personal ni John na bodyguard na si Cooper ay nawala. Alam niyang kumuha si John ng maraming bihasang bodyguard para bantayan siya mula sa malayo. Ngunit wala sa kanila ang makikita na para bang nawala sila sa manipis na hangin. This is weird. Naiisip niya. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa ospital. Matapos ang mahabang proseso ng body check-up, ang mga doktor ay labis na naguguluhan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong kondisyon at tila hindi makabuo ng diagnosis. Ayon sa ulat, ang kanyang katawan ay gumagana tulad ng anumang normal na tao. Sa huli, sinabi ng mga doktor kailangan niyang manatili sa ospital para sa karagdagang pagmamasid. Sa sandaling iyon, tumulo ang mga luha sa pisngi ni John habang siya ay tahimik na umiiyak. Ito ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Kinabukasan, nagpa siya sina Alex at Brittany na ilipat ang libingan ni William. Gusto nilang kunin ang pendant sa kanya ng urn din. Tinulungan ni Walt si Alex na magpakulay ng kanyang buhok sa umaga. Napaka-eye-catching ng kanyang uban na buhok kung lalabas siya. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga at bagong kinulayan na buhok, si Alex ay hindi na mukhang tumanda na tulad ng dati. Sa alas 10:30 ng umaga, nagmadali silang pumunta sa City South Cemetery at hinukay ang urn ni William. Kapag sila binuksan ang urn, meron talagang pendant na nakalagay sa loob. Isang kakaibang hayop ang makikitang malalim na inukit sa ibabaw ng jade. Mukha itong ibon pero parang isda din. Noon lang nabigla si Alex nang makita ang abo ng kanyang ama. Matapos matanggap ang Ultimate Book of Medicine, nagkaroon siya ng bagong kaalaman at kasanayan. Masasabi niyang ang mga abong ito ay hindi sa kanyang ama. Ito ay hindi kahit na. Kabanata 525. Holy She Asterisk T. Laking gulat ni Alex na parang sisubog na ang utak niya at namamanhid ang anit niya. Kung hindi siya nagkamali, ito ang magiging abo ng baboy. Sa nakalipas na 6 na buwan, umiiyak siya sa harap ng libingan ng kanyang ama nang wala siyang ibang masabi. Ang kanyang kalungkutan. Hindi bababa sa 6 na beses siyang nakapunta rito. So may kausap akong maldita na baboy. What the hell? Pero ang tanong talaga, bakit nilagay ang abo ng baboy sa urn? Saan napunta ang abo ng aking ama? Pinagpalit ba sila? Pwede bang walang abo sa simula pa lang? Nagulat si Alex sa sarili niyang mga palagay. Ang tatay ko ba hindi patay? Pagkatapos ay inalis niya ang pag-iisip na ito.
Noong nakaraang Oktubre, nakita niya ang bangkay ng kanyang ama nang isugod siya sa ospital mula sa kanyang kasal sa araw ng pagbangga ng sasakyan. Siya ang nagpadala ng kanyang katawan sa incinerator. Kung hindi siya namatay dahil doon, tiyak na isa siyang Diyos. Gayunpaman, mayroon lamang isa pang posibilidad na ito. Noong na-cremate si William, hindi niya siya sinundan. Sa halip, tinulungan niyo ng mga empleyado sa crematorium. Nangangahulugan niyo na maaaring may nagpalit ng kanyang abo sa prosesong ito. May kumuha sa kanya. Bangkay ng ama. Anong F***C? Sinong bastard iyon? Paanong hindi nila mabitawan ang bangkay ng aking ama? Ano ang kanilang pupuntahan? Gawin dito. May mga lihim pa kaya sa katawan niya. Imposible kung gusto nilang sirain ang ebidensya. Ano pang mas magandang paraan kaysa sa cremation para sirain? Ganap na ebidensya. Nilainggan niya ang kanyang ina, si Brittany. Tila nabalisa siya, nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Paano kaya ang isa ay masaya kung nahiwalay sila sa kanilang kapareha sa pamamagitan ng kamatayan? Sa matagal na pagmumuni-muni, nagpasya si Alex na huwag sabihin sa kanyang ina ang katotohanan tungkol sa mga peking abo. Napakatagal bago niya tanggapin ang katotohanang namatay na ang kanyang asawa. Nag-aalala siya na ibibigay niya ito sa maling pag-asa para lamang harapin ang mas malaking pagkabigo sa huli. Baka hindi na niya makayanan ang anumang mental shocks. Kung siya ay nakikipagpunyagi sa depresyon o break down, ito ay magiging kapaspalad kung siya ay mababaliw dahil sa ganoong matinding emosyon. Habang nakatingin sa kanyang ina na walang tigil na umiiyak sa harap ng isang urn ng abo ng baboy, hindi napigilan ni Alex ang kanyang pakiramdam. Heartbroken. Pagtingin sa oras, agad niyang sinabi, "Nay, kumanap na lang tayo. Dito ng mas magandang libingan at ilibing ang abo. Doon. Ay magandang libingan din dito kaya hindi ko na kailangan pang maghanap ng ibang sementeryo. Since nandito na ang urn. Sa loob ng mahabang panahon, dapat itong maging pamilyar sa kapaligiran." Naisip niya na hindi sila dapat maglagay ng labis na pagsisikap para sa isang baboy lamang. Ang pagkakaroon ng sariling lapida ay isang kaluwalhatian sa mga baboy. Pabalik, binigay ni Brittany ang itim na jade pendant kay Alex. "Anak, ito ay isang pendant na ginamit ng iyong ama. Sariling likod noong bata pa siya. Dapat mong kunin ito, ngunit talagang hindi mo kailangang mag-imbestiga ng labis. Sa loob nito, iniwan ng taong iyon ang iyong ama sa Rockefellers ngunit hindi sila nagpakita ng anumang pag-aalala para sa kanya. Iyon ay bakit hindi mahalaga kung umiiral ang taong iyon." Tumanggo si Alex nang hindi nagkomento. Wala siyang mahanap na kakaiba sa pendant habang pinagmamasdan niya ito ay katulad ng anumang normal na jadeite. Kung ito ay ibebenta sa antique market, walang gugustuhing bumili din nito. Sino ba ang gustong magsuot ng black jade pendant? Bukod dito, hindi ito ginagawang lucky charm ng inukit na imahen. Ang imaheng ito ay isang bagay lamang na kamukha parehong ibon at isda. Ito kaya ay isang nabigong proyekto sa pag-ukit. Kaya ito ay ginamit bilang isang tool sa pagkilala lamang sa bandang huli. Ang tatay ko kaya ay isang mahal na anak ng mayaman. Siya ba ay? Tapos kinalimutan na nila. Ang isip ni Alex ay nasa lahat ng lugar, imposible para sa kanya na manatiling kalmado. In the end, pinalamanan na lang niya ang pendant sa kanyang bulsa. Hindi nagtagal pagkatapos nilang bumalik sa Maple Villa, dumating sina Keith at Michelle upang bisitahin sila kasama ang 5 malalaking mga kahon. Bahagyang nagulat si Brittany at ang iba pa habang iniisip kung ano ang nasa loob ng kahon. Gayunpaman, masasabi ni Alex na ito ay puno ng mahal at mahalagang tradisyonal na mga halamang gamot. "Hello, Mr. Rockefeller. Kamusta? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela." Kabanata 526. Mapagpakumbaba si Keith Yao nang makilala niya sina Alex Rockefeller at Brittany Rockefeller. Umiti siya ng pilit. Lumilitaw ang mga wrinkles na iyon sa mukha niya nang umakbay siya para salubungin sila. Nambobola si Brittany. "Ginoo. Yaul, bakit ka nandito? Pasok, pasok. Alex, pakiputo lang. Pakwan para kay G. Yaul." Masyadong mainit sa kalagitnaan ng araw, makakatulong ito sa kanya na labanan ng init. "Mr. Yaul, ikaw ano masasabi mo sa akin kung ano ang kailangan mo? Personal sana kaming pumunta ni Alex para bisitahin ka. Paano tayo makakagawa? Pumunta ka sa amin." Nang marinig ito ni Michelle Yao, napangiti siya. Nanghina ang mga paa ni Keith at halos mapaluhod.
Si Keith ay hindi maglalakas loob na hayaan si Grandmaster Rockefeller na mag-cut ng pakwan bukas para sa kanya kahit gaano siya katapang. Mas gusto niyang putulin ang sarili niyang ulo. Na hindi na kailangang for that there's no need at all. I'm not thirsty, mabilis na sabi ni Keith. Tumingin sa iyo. Basang-basa ka sa pawis. Paanong hindi ka nauuhaw? Alex, bilisan mo, sabi ni Brittany. Oh, okay, sumulyap si Alex kay Keith bago ito sumagot. Hindi maganda ang pakiramdam ni Alex kay Keith. Ang matanda ay tuso at mahilig umupo sa bakod hanggang sa makita ang mas malakas o kapaki-pakinabang na panig. Ang mga taong tulad ni Keith ay parang mga kaibigan sa patas na panahon, hindi dapat asahan ng isa na tutulong sila sa mga oras ng krisis. Kung hindi dahil kay Michelle, wala nang pakialam si Alex na tumugon sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Alex sa sala dala ang isang plato ng hiniwang pakwan. Ipinasa niya ang isang piraso nito kay Keith. Natarante si Keith habang nanginginig ang kamay dahilan para mahulog ang piraso ng pakwan sa lupa. Kumunot ang noo ni Brittany. Nako, mahal. Bakit napakawalang kwenta mo? Bigyan mo si Mr. Yawl ng isa pang piraso. Napaluha si Keith. Pagkaupo niya sa couch kanina ay nakaupo lang siya na nakalagay ang kalahati ng puwitan niya. Ayos lang eh. Sige. Isang putol lang ng kamay ko. It had nothing to do with Mr. Rockefeller, mabilis na sabi ni Keith. Pinupulot ang pakwan sa lupa. Pagkatapos ay sinimulan na niya itong kainin. Ito ay masarap. Ganun talaga, he added. Napatulala si Brittany. Ito ang pinuno ng pamilya Yawl mula sa California. Madali siyang magdulot ng lindol na may tadyak ng kanyang paa sa California. Hindi makapaniwala si Brittany na kukuha talaga siya ng isang piraso ng pakwan mula sa lupa at kainin ito. Higit sa lahat, ang buhok ng isang tao ay nahulog sa lupa kanina at nangyari nga. Nakadikit sa pakwan. Noon, nakain na ni Keith ang kalahati ng piraso ng pakwan. Ginoo. Yawl, ikaw, tinuro ni Brittany ang bibig ni Keith. Mabilis na dinila ni Keith ang kanyang bibig at kinain ang natitirang kalahati ng hibla ng buhok. Napalunok pa siya ng ilang beses. Pagkatapos, Nay, andito si Mr. Yawl para maghatid ng mga halamang gamot para gawin kong gamot. Maaari kayong magpatuloy sa pakikipag-chat. Susuriin ko ang mga halamang gamot at ililipat sa basement, sabi ni Alex sa wakas. Hayaan mo akong gumalaw. Mabilis na tumunog si Keith. Dapat kang maupo at makipag-chat sa aking ina, sagot ni Alex. May kabuuang 5 kahon ng mga halamang gamot. Bawat isa sa kanila ay halos 1 metro kubiko ang laki. Matapos ilipat ang mga ito. Pababa sa basement, naamoy ni Alex ang isang malakas na pabango ng halamang gamot sa sandaling binuksan niya ang isa sa mga kahon. Sa katunayan, naramdaman pa niya ang mga alon ng kakanyahan sa kahon. May mga espiritual na halamang gamot. Excited na bulalas ni Alex at agad niyang hinanap ang pinanggalingan ng ang kakanyahan. Ang mga espiritual na damo ay mas mahalaga kaysa sa mga normal na suplemento. Ang Centennial Ginseng at Centennial Snow Lotus na binili ni Alex mula sa isang auction ay hindi itinuturing na mga espiritual na halamang gamot. Sa halip, ang mga iyon ay lamang itinuturing na mga suplemento. Dahil ang mga suplementong iyon ay may nutritional value at mas mahalaga para sa panggamot na paggamit, natural na mas malaki ang halaga ng mga ito sa merkado. Gayunpaman, ang mga espiritual na damo ay mga espiritual na bagay na sumisipsip ng makamundong diwa. Halimbawa, ang nagyayalong octagon na bulaklak sa silid ni Alex ay isang uri ng espiritual na damo. Sa wakas ay natuklasan ni Alex ang isang matingkad na pulang reishi sa kahon. Nagningning ang mga mata niya. Ito ay talagang isang nagninangas na lotus reishi. Ano ang nagninangas na lotus reishi? Tanong ni Michelle. Maaari itong makatulong sa pagpapanumbalik ng iyong martial arts cultivation, sabi ni Alex na nakangisi. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Alex sa basement ng villa para tumuon sa paggawa ng gamot. Ang 5 herb box na dinala ng pamilya Yawl ay sapat na para makagawa siya ng ilang uri ng gamot. Asterisk si Richet asterisk. Samantala, sa lugar ng pamilya Essex. Sa wakas ay nakita ni Madam Joanne ang kanyang matalik na kaibigan, isang maitim na balat, maliit na mata na matandang babae na 1 metro at kalahating taas lamang. John Carlton, bakit mo ako hiniling na magmadali? Malalim na tanong ng maliit na mata na matandang babae at garalgal na boses. John Carlton ang pangalan ni Madam Joanne. John Carlton ang pangalan ni Madam Joanne.
Nagdilim ang tingin ni Madam Joanne, I need you to help me infect a few people with some parasitic disease. Ako eh. Gusto nilang makatulog at hindi na magising, she said. Kabanata 527. Matulog at hindi na madyay gising. Bahagyang natigilan ang matanda at madilim na mukha na babae. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumawa na may kasamang kakol. Joanne, kailan ka pa naging mamamatay tao? Malaking bagay ito. Hindi ko sinabi na gusto kong pumatay ng tao. Gusto ko lang na magkasakit sila ng malubha at hindi na gumaling para ubusin ang natitira ng kanilang buhay sa kama. Ang matanda at madilim na mukha na ginang ay tumawa ng mas nakakatakot. Pagkatapos ko si Lola Blackwood, mahawang sila ng aking parasitiko. Sakit, sila ay magdurusa ng mas malala sa pagiging may sakit kaysa sa kung sila ay mamatay. Joanne, matanda ka na at balo. WHO, sino ito? Maaari mo bang gawin na galit ka sa kanila ng labis? Nang marinig ito ni Madam Joanne, mas naging malupit ang ekspresyon ng mukha niya. Tumitaw sa kanyang isipan ang mga mukha ni na Dorothy Essex at Alex Rockefeller. Nang maiisip ni Madam Joanne kung paano sa kabila ng pagiging lola ni Dorothy ay paulit-ulit siya. Sinaktan ng B*stick na iyon at pinilit pa siyang bayaran si Dorothy at ang iba pa ng $110 milyong. Nakaramdam ng higit na poot sa kanyang puso. Mas masakit pa sa mamatay. Ngayon, gusto niyang iparamdam sa kanila kung ano ang pakiramdam ng magdusa at sana ay patay na lang sila. Sabihin mo sa akin. Anong klaseng tao ang kinakaharap mo? Tanong ni Lola Blackwood. Alam mo naman ang rules ko, di ba? Palagi akong naging patas sa aking mga pakikitungo at hindi kita dayin. Isang single. Biktima ng $10 milyong. Kahit na magkaibigan kami, hindi ko masisira ang panuntunan. At the very most, bibigyan kita ng may 20% discount. Bukod doon, dapat kong sabihin sa iyo ng maaga na hindi ako kukuha ng trabaho kung ang aking target ay isang opisyal ng gobyerno, she added. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tulad niya ay hindi kailanman nakipag-away sa mga opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, ang mga nahawahan ng iba na may mga parasitic na sakit ay kailangang umiwas sa mga opisyal ng gobyerno sa anumang paraan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay walang katapusan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila mga opisyal ng gobyerno. Sila ang aking pangatlong manugang na babae, ang aking apo, at kanilang pamilya, sabi ni Madam Joanne. Ano? Ang iyong apo? Nabaliw ka na ba? Si Lola Blackwood ay hindi kailanman kumuha ng kasong tulad nito dati. Siyempre, hindi ako nagalit. Ang aking apo ay kumilos ng may kataksilan at gustong sirain ang Essex pamilya. Wala akong choice kundi gawin ito. Sige. Hanggat nakukuha ko ang aking pera, wala akong problema dito, sabi ni Granny Blackwood. $10 milyong bawat biktima na may diskwento na 20% ay mangangahulugan ng $8 milyong para sa bawat biktima. Ang pagbibilang ng mga miyembro ng pamilya ni Dorothy, kasama ang kanyang asawa, si Alex Rockefeller, ay magdadagdag ng hanggang $32 milyong. Agad na tinawagan ni Madam Joanne si Benny Essex sa telepono para humingi ng pera. Nalungkot si Benny nang marinig niya ito. Ma, bakit kailangan mo ng maraming pera? Binigay ko lahat ng natitira. Mga likidong asset sa Dorothy Alex Constructions hindi pa matagal na ang nakalipas. Saan ko hahanapin ang lahat ng pera para sa iyo? Naguguluhan ka ba? Kapag tapos na ang bagay na ito, ang Dorothy Alex Constructions ay magiging sa amin. Ang kanilang kumpanya at pera ang magiging kontrol natin. Kahit na kailangan mong humiram sa mga loan shark, kailangan mong kunin ito sa aking pera. Bukod dito, dapat mong gawin ito ng mabilis. Kailangan ko ngayon. Binigyan pa ako ng 20% discount, ikaw ay tanga, sabi ni Madam Joanne. Walang magawa si Benny. Wala siyang choice kundi manghiram ng pera sa lahat ng kakilala niya. Sa wakas ay nagawa niyang magsama-sama ng higit sa $30 milyong. Sige. Nailipat na ang pera. Ikilos agad ako. Wait for good news from me, Lola. Sabi ni Blackwood pagkatapos niyang matanggap ang pera. Kailangan mo ba akong makipaglaro? Maaari akong pumunta sa bahay ng aking sirang apo. Ito ba ay magiging mas madali para sa gawin mo ang kailangan mo? Tanong ni Madam Joanne. Malamig na umungol si Lola Blackwood. Joanne, hindi mo man lang maisip ang mga pamamaraan ko. Pagharap sa mga ito.
Ang mga kapwa ay tulad ng pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Ang kailangan ko lang gawin ay lumagpas sa kanilang pintuan at itanim ang aking parasitiko sakit doon. Sa tingin mo ba kailangan mong maglagay ng lason sa kanilang tao kung ano? Sige. Aalis na ako. Malalaman mo ang mga resulta sa pinakabago bukas ng gabi. Huwag mo akong hanapin sa inaharap maliban kung ito ay talagang kinakailangan, sabi ni Lola Blackwood. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Lola Blackwood, si Madam Joanne ay nasa sabik. Naiisip niya kung paano nakahiga lang sina Dorothy, Claire Essex at Alex Rockefeller sa kama at umiyak sa sakit habang mga bulating parasito na nakadrill sa kanilang katawan. Ang pag-iisip lamang ay nagpaga ng pakiramdam niya. Bukas ng gabi. Napakahusay. Hahayaan ko kayong magkaroon ng isa pang araw ng kapayapaan sa ngayon. Magkaroon ng iyong huling hapunan. Ulalas ni Madam Joanne. Nang sumapit ang takip silim noong araw na iyon, lumitaw si Lola sa komunidad ng Villa ng Senaport. Nalaman niya kung saan nabuhay si Dorothy. Nagkataon namang lumalangoy sa pool ang pamilya ng tatlo. Sa katunayan, ang bakod sa paligid ng pool ay mas mababa kaysa sa 2 metro ang layo mula sa pool. Ito ay talagang hindi mahirap sa lahat. Para akong nakakakuha ng 30 milyong dolyar ng libre, sabi ni Granny Blackwood. Dahan-dahang naglakad papalapit si Lola Blackwood. Nang madaanan niya ang bakod, marahan niyang pinitik ang mga itim niyang kuko mula sa labas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 528. Pinitik ni Lola Blackwood ang ilang halos hindi kapansin-pansing mga bulating parasito sa swimming pool. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay nagpalungkot kay Claire Essex. Nakita ni Claire kung gaano kakulit si Lola Blackwood. Sa katunayan, nakita ni Claire ang kanyang kasuklam-suklam at ang kanyang ekspresyon ay nakakainis. Hoy, sino ka? Bakit ka nakatayo dito? Lumabas ka na. Ano ang tinitignan mo? Tinuro ni Claire si Lola Blackwood at sumigaw. Tumawa si Lola Blackwood at inilabas ang naninilaw niyang ngipin. Mayroon kang isang matalas na dila. Sa katunayan, ikaw ay napakakainis. Tangkilikin ang iyong mga huling sandali ng kaligayahan. Hindi ka na makakalangoy muli. Anong kalokohan ang sinasabi mo, matandang babae? How dare you curse me? Kukunin ko ang isang tao na kumatok sa iyong mga ngipin. Matanda ka na kaya baka patay ka na. Bakit ka ba nagsasalita ng kalokohan dito? Ikaw ba talaga ay baliw na tao? Galit na sigaw ni Claire habang tumatalon-talon. Nagalit agad si Lola Blackwood. Gusto niyang turuan ng leksyon ng B** na ito. Kaya naman, hinawakan niya ang isa pang parasitic worm at itinapat ito sa daldal na bibig ni Claire. Ah, ma'am. Ano iyon? Ito ba ay isang bug? May naramdaman si Claire, ngunit inisip niya na ito ay isang maliit na insekto lamang at wala itong pakialam. Tumawa ng nakakatakot si Lola Blackwood bago tumalikod at umalis. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang mahanap si Alex Rockefeller. Kailangan niyang gumawa ng isa pang pagtatangka. Noong gabing iyon, hindi makatulog ng maayos si Claire. Siya ay patuloy na nakakaramdam ng pangangati sa buong katawan at hindi napigilan ang pagkamot sa makati ng mga bitik. Nakaramdam ng pangangati ang kanyang tiyan lalo na. Parang may kumagit sa kanya mula sa loob. Kinakamot niya ito ng paulit-ulit. Sa huli, nagising siya. Upang makahanap ng maraming madugong marka sa kanyang tiyan na nagbibigay sa kanya ng matinding takot. Sa paghahambing, mukhang maayos sina Dorothy Essex at Beatrice Essex. Kinabukasan, pumasok si Dorothy sa trabaho. Nay, ilang araw na lang magsisimula na ang school pero matagal na akong hindi nakakabili ng bagong damit. Gusto kong bumili ng ilang damit. Bilhan mo ba ako, please? Tanong ni Beatrice kay Claire. Hindi mo ba maisusuot ang mga damit na binili mo noong unang kalahati ng taon? Tanong ni Claire. Sinabi ko na sa iyo. Sinira mo ang damit. Pati yung mga puti naging itim na. Paano ko isusuot ang mga iyon? Iisipin ng mga tao na kami ay napakahirap kaya kailangan naming mag-scavenge sa mga lansangan. Ulalas ni Beatrice. Tumanggo si Claire. Hindi ka nagkakamali pero wala akong pera. Nagastos ko na ang lahat ng $100,000. Uling binigay sa akin ng kapatid mo. Ano? Ano ang ginastos mo? Ako ang iyong ina. Bakit mo tinatanong kung ano ang ginagawa ko sa pera ko? Anong gagawin ko? Napamulat na mata si Claire nang maalala na may manugang pa pala siya.
Wala bang simpleng solusyon dito? Hanapin mo si Alex, ang lalaking walang kwenta. Ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na tinatawag na Lush Cosmetics. Siya ay dapat magkaroon ng pera sa kanya. Duda ako na pinutol niya siya. Agad na tinawagan ni Claire si Alex sa telepono. Alex, samahan mo kami ni Beatrice sa shopping mall. Nakahiga si Alex habang nakasuot ng medicated face mask. Ano? Gusto mong samahan kita sa pamilihan. Pero bakit? Iniisip ni Alex kung sumikat na ba ang araw sa kanluran. Hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay ang kanyang biyenan kung hindi man. Bakit ba ang dami mong tanong? Bilisan mo, sunduin mo kami. Ikaw ang aking manugang. Pati si Beatrice at natural na maganda ako. Paano kung sundan tayo ng masasamang tao at saktan tayo kapag tayo ay nasa labas? Tanong ni Claire. Magaling si Claire sa mga salita niya at may paraan siya para kumbansihin si Alex. Iniwan na walang pagpipilian, sumunod si Alex. Maya-maya nakarating na silang tatlo sa California Plaza. Itinuring itong top-rated shopping mall sa California. Diretsong dinala ni Claire si Beatrice sa isang tindahan ng Chanel. Sa kanyang pagtataka, may isa pang binibini na bumibili ng damit doon. Nang makita ng dalaga si Beatrice, malamig siyang tumawa. Hindi ba ikaw ang maganda ngunit mahirap na babae mula sa paaralan, Beatrice Essex? How dare you step into this? Isang Chanel store. Kaya mo bang bumili ng mga gamit dito? At hindi babalo ang iyong ina? Nahanap ka ba niyang mayaman? Stepfather. Hindi pwede iyon. Murang damit ang suot ng stepfather mo. Bakit ang iyong ina ay napakahirap pa rin sa kanyang mga pagpipilian sa mga lalaki? Kabanata 529. Akala talaga ng babaeng iyon ay si Alex Rockefeller ang lalaki ni Claire Essex. Hindi nakaimik si Alex. Sa mga araw na ito, siniseryoso niya ang pagpapaganda at pangangalaga sa balat. Gumawa siya ng napakaraming blood energy pills at kakainin niya ang mahigit 10 nito araw-araw. Naghanda pa siya ng kaldero ng gamot na mabuti sa kanyang balat. Sa katunayan, ginagamit niya ang cream-based face mask ng Lush Cosmetics. Ang kanyang mukha ay naka-recover na ng humigit kumulang 70 hanggang 80%. Kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, ang halos hindi napapansin ang mga imperfection sa kanyang mukha. Sina Claire at Beatrice Essex lamang ang mga tao na hindi masabi ang pagkakaiba. Tiningnan ng mabuti ni Alex ang babaeng nagsalita. Maikli ang buhok niya at hugis itlog ang mukha. Nakasuot din siya ng creamy yellow dress na may mga balikat na ibinunyag. Ang puting breast strap sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat ay nagpaisip tungkol sa mga hindi nararapat na bagay. Malamang na-rate siya ni Alex ng 7 sa bawat 10 para sa kanyang mga facial features. Gayunpaman, isa sa 7 puntos na iyon ay ibinigay dahil sa kanyang makeup. Sa madaling salita, halos hindi siya pumasa. Walang paraan na maihahambing ang babaeng ito sa natural na kagandahan ni Beatrice. Sa katunayan, ang sinabi ni Claire sa telepono kay Alex ay hindi isang labis na pagmamalabas. Sa pinakadulo, siya ay nagyayabang. Gayunpaman, agad na nagalit si Claire nang marinig ang sinabi ng dalaga. You little bee asterisk T. Huwag ka nga na may manners. Sino ang tinawag mong balo at sino ang kanyang ama? Mukha ba siyang lalaki sa akin? Ikaw. Dapat walang mga magulang na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon kung paano kumilos sa halip? Ang mga kakayahan ni Claire sa pakikipagtalo ay pangalawa sa wala. Ito ay isang bagay na naranasan at alam na alam ni Alex. Ano ang sinabi mo? How dare you sumigaw sa akin? Galit na galit ang dalaga. Beatrice, bakit hindi mo sabihin sa iyong B** ng isang ina kung sino ako? Sino siya? Nakakunot ang noo ni Claire na lumingon kay Beatrice at nagtanong. Sa ngayon, namutla na ang mukha ni Beatrice, mukhang takot na takot. Morn, ang pangalan niya ay Bonnie Tyler. Kaklase ko siya noong high school, mahinang sabi ni Beatrice. Malamig na ngumuso si Claire. She's only your high school classmate pero bakit ang yabang niya? Nagkaroon ba ng masama? Tubo sa inyong dalawa. Umisi si Bonnie Tyler. Na may masamang tingin, nag-cross arm si Bonnie at tumango kay Beatrice. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko ang kanyang ina ay isang executive sa California Plaza, sabi ni Beatrice pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti. Nagulat si Claire. Ang pagiging executive sa California Plaza ay parang isang malaking bagay.
Ang California Plaza ay ang nangungunang shopping mall sa California. May mga bali-balita pa na ang California Plaza ay pagmamay-ari ng Thousand Miles Conglomerate. Ano man ang kayamanan o kapangyarihan, ang mga executive dito ay lahat ang pinakamataas na bilog ng lipunan. Ang mga normal na tao ay hindi kayang guluhin sila. Nang makita ni Vanya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Claire at kung gaano kitakot si Beatrice, tila pantay-pantay siya. Mas nasiyahan. Beatrice, nagkamali ka. Ang aking ina ay hindi isang executive sa California Plaza, sabi ni Vanya. Gumaan agad ang pakiramdam ni Claire. Ito ay naging hindi totoo pagkatapos ng lahat. Dapat kanina pa nagsalita si Vanya. Siya. Talagang natakot si Claire. Ngunit sa susunod na sandali, si Vanya ay nagsimulang tumawa ng malamig. Ang aking ina ay CEO na ngayon ng California Plaza. CEO ng California Plaza. Nanginginig ang mga labi ni Claire habang sumisigaw ng malakas. Si Beatrice ay tila natakot din at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Noong high school, madalas na binubuli si Beatrice ni Vanya. Sa katunayan, minsan nang si Vanya at ang kanyang mga kaibigan. Ikinulong si Beatrice sa banyo ng 3 oras. Mahigit 10 beses pa nga nila itong sinampal. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng emosyonal na peklat kay Beatrice na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga bangungot. Sa sobrang pagsisikap na gawa ni Beatrice, pumasok sa Universidad ng California. Samantala, si Vanya ay tila umalis ng bansa pagkatapos ng high school, kaya hindi inaasahan ni Beatrice na makakabangga siya ngayon sa lugar na ito. Umuso si Vanya. Tama iyan. Natatakot ka ba ngayon? Beatrice, mukhang hindi pa ako naging malupit. Ikaw noong high school. Hindi kita ginawang dilaan ng She*T sa inidoro. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan mo ang tungkol sa kung gaano kalakas. Ako nga, at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong B*Shy na ina ay naglakas loob na magsabi ng mga kabaliwan tulad ko na walang mga magulang na magtuturo sa akin. Sabihin. Ako. Paano ko kayo tuturuan ng leksyon? Pinagpawisan si Claire. Napakalakas ng ina ni Vanya na para bang sa kanila ang buong California Plaza. Kung narinig ng nanay ni Vanya ang sinabi ni Claire, hindi talaga makakaalis si Claire sa California Plaza ngayon. Nagsimulang magsalita si Claire. Vanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mula sa iyo. We're high school classmates, ibig sabihin magkaibigan din kayo, di ba? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gawin nating malinaw ang mga bagay. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Okay. Umisi si Vanya. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 530. Akala talaga ng babaeng iyon ay si Alex Rockefeller ang lalaki ni Claire Essex. Hindi na kaimik si Alex. Sa mga araw na ito, siniseryoso niya ang pagpapaganda at pangangalaga sa balat. Gumawa siya ng napakaraming blood energy pills at kakainin niya ang mahigit 10 nito araw-araw. Naghanda pa siya ng kaldero ng gamot na mabuti sa kanyang balat. Sa katunayan, ginagamit niya ang cream-based face mask ng Lush Cosmetics. Ang kanyang mukha ay naka-recover na ng humigit kumulang 70 hanggang 80%. Kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, ang halos hindi napapansin ang mga imperfection sa kanyang mukha. Sina Claire at Beatrice Essex lamang ang mga tao na hindi masabi ang pagkakaiba. Tiningnan ng mabuti ni Alex ang babaeng nagsalita. Maikli ang buhok niya at hugis itlog ang mukha. Nakasuot din siya ng creamy yellow dress na may mga balikat na ibinunyag. Ang puting bra strap sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat ay nagpaisip tungkol sa mga hindi nararapat na bagay. Malamang na-rate siya ni Alex ng 7 sa bawat 10 para sa kanyang mga facial features. Gayunpaman, isa sa 7 puntos na iyon ay ibinigay dahil sa kanyang makeup. Sa madaling salita, halos hindi siya pumasa. Walang paraan na maihahambing ang babaeng ito sa natural na kagandahan ni Beatrice. Sa katunayan, ang sinabi ni Claire sa telepono kay Alex ay hindi isang labis na pagmamalabas. Sa pinakadulo, siya ay nagyayabang. Gayunpaman, agad na nagalit si Claire nang marinig ang sinabi ng dalaga. You little B***. Huwag ka may manners. Sino ang tinawag mong balo at sino ang kanyang ama? Mukha ba siyang lalaki sa akin?
Ikaw ay dapat walang mga magulang na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon kung paano kumilos sa halip? Ang mga kakayahan ni Claire sa pakikipagtalo ay pangalawa sa wala. Ito ay isang bagay na naranasan at alam na alam ni Alex. Ano ang sinabi mo? How dare you sumigaw sa akin? Galit na galit ang dalaga. Beatrice, bakit hindi mo sabihin sa iyo? Be asterisk ng isang ina kung sino ako. Sino siya? Nakakunot ang noo ni Claire na lumingon kay Beatrice at nagtanong. Sa ngayon, namutla na ang mukha ni Beatrice, mukhang takot na takot. Morn, ang pangalan niya ay Vanya Tyler. Kaklase ko siya noong high school, mahinang sabi ni Beatrice. Malamig nang umuso si Claire. She's only your high school classmate, pero bakit ang yabang niya? Nagkaroon ba ng masama? Tubo sa inyong dalawa. Umisi si Vanya Tyler. Na may masamang tingin, nag-cross arm si Vanya at tumango kay Beatrice. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko ang kanyang ina ay isang executive sa California Plaza, sabi ni Beatrice pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti. Nagulat si Claire. Ang pagiging executive sa California Plaza ay parang isang malaking bagay. Ang California Plaza ay ang nangungunang shopping mall sa California. May mga bali-balita pa na ang California Plaza ay pagmamayari ng Thousand Miles Conglomerate. Ano man ang kayamanan o kapangyarihan, ang mga executive dito ay lahat ang pinakamataas na bilog ng lipunan. Ang mga normal na tao ay hindi kayang guluhin sila. Nang makita ni Vanya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Claire at kung gaano kitapat si Beatrice, tila pantay-pantay siya. Mas nasiyahan. Beatrice, nagkamali ka. Ang aking ina ay hindi isang executive sa California Plaza, sabi ni Vanya. Gaman agad ang pakiramdam ni Claire. Ito ay naging hindi totoo pagkatapos ng lahat. Dapat kanina pa nagsalita si Vanya. Siya. Talagang natakot si Claire. Ngunit sa susunod na sandali, si Vanya ay nagsimulang tumawa ng malamig. Ang aking ina ay CEO na ngayon ng California Plaza. CEO ng California Plaza. Nanginginig ang mga labi ni Claire habang sumisigaw ng malakas. Si Beatrice ay tila natakot din at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Noong high school, madalas na binubuli si Beatrice ni Vanya. Sa katunayan, minsan nang si Vanya at ang kanyang mga kaibigan. Ikinulong si Beatrice sa banyo ng 3 oras. Mahigit 10 beses pa nga nila itong sinampal. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng emosyonal na peklat kay Beatrice na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga bangungot. Sa sobrang pagsisikap na gawa ni Beatrice, pumasok sa Universidad ng California. Samantala, si Vanya ay tila umalis ng bansa pagkatapos ng high school, kaya hindi inaasahan ni Beatrice na makakabangga siya ngayon sa lugar na ito. Umuso si Vanya. Tama iyan. Natatakot ka ba ngayon? Beatrice, mukhang hindi pa ako naging malupit at ko noong high school. Hindi kita ginawang dilaan ng she**P sa inidoro. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan mo ang tungkol sa kung gaano kalakas. Ako nga at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong B***Chai na ina ay naglakas loob na magsabi ng mga kabaliwan tulad ko na walang mga magulang na magtuturo sa akin. Sabihin ko sa'yo, paano ko kayo tuturuan ng leksyon? Pinagpawisan si Claire. Napakalakas ng ina ni Vanya na para bang sa kanila ang buong California Plaza. Kung narinig ng nanay ni Vanya ang sinabi ni Claire, hindi talaga makakaalis si Claire sa California Plaza ngayon. Nagsimulang magsalita si Claire. Vanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mula sa iyo. We're high school classmates, ibig sabihin magkaibigan din kayo, di ba? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gawin nating malinaw ang mga bagay. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Okay. Umisi si Vanya. Humihingi ba ng paumanhin kung ang babaeng iyon ay talagang naisip na si Alex Rockefeller ay lalaki ni Claire Essex? Hindi nakaimik si Alex. Sa mga araw na ito, sineseryoso niya ang pagpapaganda at pangangalaga sa balat. Gumawa siya ng napakaraming blood energy pills at kakainin niya ang mahigit 10 nito araw-araw. Naghanda pa siya ng kaldero ng gamot na mabuti sa kanyang balat. Sa katunayan, ginagamit niya ang cream-based face mask ng Lush Cosmetics. Ang kanyang mukha ay naka-recover na ng humigit kumulang 70 hanggang 80%. Kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, ang halos hindi napapansin ang mga imperfection sa kanyang mukha.
Sina Claire at Beatrice Essex lamang ang mga tao na hindi masabi ang pagkakaiba. Tiningnan ng mabuti ni Alex ang babaeng nagsalita. Maikli ang buhok niya at hugis itlog ang mukha. Nakasuot din siya ng creamy yellow dress na may mga balikat na binunyag. Ang puting bra strap sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat ay nagpaisip tungkol sa mga hindi nararapat na bagay. Malamang na-irate siya ni Alex ng 7 sa bawat 10 para sa kanyang mga facial features. Gayunpaman, isa sa 7 puntos na iyon ay ibinigay dahil sa kanyang makeup. Sa madaling salita, halos hindi siya pumasa. Walang paraan na maihahambing ang babaeng ito sa natural na kagandahan ni Beatrice. Sa katunayan, ang sinabi ni Claire sa telepono kay Alex ay hindi isang labis na pagmamalabas. Sa pinakadulo siya ay nagyayabang. Gayunpaman, agad na nagalit si Claire nang marinig ang sinabi ng dalaga. You little bee asterisk T. Huwag ka. May manners. Sino ang tinawag mong balo at sino ang kanyang ama? Mukha ba siyang lalaki sa akin? Ikaw. Dapat walang mga magulang na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon kung paano kumilos sa halip? Ang mga kakayahan ni Claire sa pakikipagtalo ay pangalawa sa wala. Ito ay isang bagay na naranasan at alam na alam ni Alex. Ano ang sinabi mo? How dare you sumigaw sa akin? Galit na galit ang dalaga. Beatrice, bakit hindi mo sabihin sa iyo? Be asterisk ng isang ina kung sino ako. Sino siya? Nakakunot ang noo ni Claire na lumingon kay Beatrice at nagtanong. Sa ngayon, namutla na ang mukha ni Beatrice, mukhang takot na takot. Morn, ang pangalan niya ay Vanya Tyler. Kaklase ko siya noong high school, mahinang sabi ni Beatrice. Malamig na ngumuso si Claire. She's only your high school classmate, pero bakit ang yabang niya? Nagkaroon ba ng masama? Tubo sa inyong dalawa. Umisi si Vanya Tyler. Na may masamang tingin, nag-cross arm si Vanya at tumango kay Beatrice. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko ang kanyang ina ay isang executive sa California Plaza, sabi ni Beatrice pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti. Nagulat si Claire. Ang pagiging executive sa California Plaza ay parang isang malaking bagay. Ang California Plaza ay ang nangungunang shopping mall sa California. May mga bali-balita pa na ang California Plaza ay pagmamayari ng Thousand Miles Conglomerate. Ano man ang kayamanan o kapangyarihan, ang mga executive dito ay lahat ang pinakamataas na bilog ng lipunan. Ang mga normal na tao ay hindi kayang buluhin sila. Nang makita ni Vanya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Claire at kung gaano kitakot si Beatrice, tila pantay-pantay siya. Mas nasiyahan. Beatrice, nagkamali ka. Ang aking ina ay hindi isang executive sa California Plaza, sabi ni Vanya. Gumaan agad ang pakiramdam ni Claire. Ito ay naging hindi totoo pagkatapos ng lahat. Dapat kanina pa nagsalita si Vanya. Siya. Talagang natakot si Claire. Ngunit sa susunod na sandali, si Vanya ay nagsimulang tumawa ng malamig. Ang aking ina ay CEO na ngayon ng California Plaza. CEO ng California Plaza. Nanginginig ang mga labi ni Claire habang sumisigaw ng malakas. Si Beatrice ay tila natakot din at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Noong high school, madalas na binubuli si Beatrice ni Vanya. Sa katunayan, minsan nang si Vanya at ang kanyang mga kaibigan. Ikinulong si Beatrice sa banyo ng 3 oras. Mahigit 10 beses pa nga nila itong sinampal. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng emosyonal na peklat kay Beatrice na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga bangungot. Sa sobrang pagsisikap, nagawa ni Beatrice. Pumasok sa Universidad ng California. Samantala, si Vanya ay tila umalis ng bansa pagkatapos ng high school, kaya hindi inaasahan ni Beatrice na makakabangga siya ngayon sa lugar na ito. Umuso si Vanya. Tama iyan. Natatakot ka ba ngayon? Beatrice, mukhang hindi pa ako naging malupit. Ikaw noong high school. Hindi kita ginawang dilaan ng she asterisk P sa inidoro. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan mo ang tungkol sa kung gaano kalakas. Ako nga at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong B asterisk Chai na ina ay naglakas loob na magsabi ng mga kabaliwan tulad ko na walang mga magulang na magtuturo sa akin. Sabihin. Paano ko kayo tuturuan ng leksyon? Pinagpawisan si Claire. Napakalakas ng ina ni Vanya na para bang sa kanila ang buong California Plaza. Kung narinig ng nanay ni Vanya ang sinabi ni Claire, hindi talaga makakaalis si Claire sa California Plaza ngayon. Nagsimulang magsalita si Claire. Vanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan.
Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mula sa iyo. We're high school classmates, ibig sabihin magkaibigan din kayo, di ba? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gawin natin malinaw ang mga bagay. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Okay. Umisi si Vanya. Ang paghingi ng paumanhin ay akala talaga ng babaeng iyon na si Alex Rockefeller ay lalaki ni Claire Essex. Hindi nakaimik si Alex. Sa mga araw na ito, siniseryoso niya ang pagpapaganda at pangangalaga sa balat. Gumawa siya ng napakaraming blood energy. Pills at kakainin niya ang mahigit 10 nito araw-araw. Naghanda pa siya ng kaldero ng gamot na mabuti sa kanyang balat. Sa katunayan, ginagamit niya ang cream-based face mask ng Lush Cosmetics. Ang kanyang mukha ay naka-recover na ng humigit kumulang 70 hanggang 80%. Kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, ang halos hindi napapansin ang mga imperfection sa kanyang mukha. Sina Claire at Beatrice Essex lamang ang mga tao na hindi masabi ang pagkakaiba. Tiningnan ng mabuti ni Alex ang babaeng nagsalita. Maikli ang buhok niya at hugis itlog ang mukha. Nakasuot din siya ng creamy yellow dress na may mga balikat na ibinunyag. Ang puting bra strap sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat ay nagpaisip tungkol sa mga hindi nararapat na bagay. Malamang na-rate siya ni Alex ng 7 sa bawat 10 para sa kanyang mga facial features. Gayunpaman, isa sa 7 puntos na iyon ay ibinigay dahil sa kanyang makeup. Sa madaling salita, halos hindi siya pumasa. Walang paraan na maihahambing ang babaeng ito sa natural na kagandahan ni Beatrice. Sa katunayan, ang sinabi ni Claire sa telepono kay Alex ay hindi isang labis na pagmamalabas. Sa pinakadulo, siya ay nagyayabang. Gayunpaman, agad na nagalit si Claire nang marinig ang sinabi ng dalaga. You little bee asterisk T. Huwag ka. May manners. Sino ang tinawag mong balo at sino ang kanyang ama? Mukha ba siyang lalaki sa akin? Ikaw. Dapat walang mga magulang na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon kung paano kumilos sa halip? Ang mga kakayahan ni Claire sa pakikipagtalo ay pangalawa sa wala. Ito ay isang bagay na naranasan at alam na alam ni Alex. Ano ang sinabi mo? How dare you sumigaw sa akin? Galit na galit ang dalaga. Beatrice, bakit hindi mo sabihin sa iyo? Be asterisk ng isang ina kung sino ako. Sino siya? Nakakunot ang noo ni Claire na lumingon kay Beatrice at nagtanong. Sa ngayon, namutla na ang mukha ni Beatrice, mukhang takot na takot. Morn, ang pangalan niya ay Vanya Tyler. Kaklase ko siya noong high school, mahinang sabi ni Beatrice. Malamig na ngumuso si Claire. She's only your high school classmate pero bakit ang yabang niya? Nagkaroon ba ng masama? Tubo sa inyong dalawa. Umisi si Vanya Tyler. Na may masamang tingin, nag-cross arm si Vanya at tumango kay Beatrice. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko ang kanyang ina ay isang executive sa California Plaza, sabi ni Beatrice pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti. Nagulat si Claire. Ang pagiging executive sa California Plaza ay parang isang malaking bagay. Ang California Plaza ay ang nangungunang shopping mall sa California. May mga bali-balita pa na ang California Plaza ay pagmamayari ng Thousand Miles Conglomerate. Ano man ang kayamanan o kapangyarihan, ang mga executive dito ay lahat ang pinakamataas na bilog ng lipunan. Ang mga normal na tao ay hindi kayang guluhin sila. Nang makita ni Vanya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Claire at kung gaano katapat si Beatrice, tila pantay-pantay siya na. Mas nasiyahan. Beatrice, nagkamali ka. Ang aking ina ay hindi isang executive sa California Plaza, sabi ni Vanya. Gumaan agad ang pakiramdam ni Claire. Ito ay naging hindi totoo pagkatapos ng lahat. Dapat kanina pa nagsalita si Vanya. Siya. Talagang natakot si Claire. Ngunit sa susunod na sandali, si Vanya ay nagsimulang tumawa ng malamig. Ang aking ina ay CEO na ngayon ng California Plaza. CEO ng California Plaza. Nanginginig ang mga labi ni Claire habang sumisigaw ng malakas. Si Beatrice ay tila natakot din at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Noong high school, madalas na binubuli si Beatrice ni Vanya. Sa katunayan, minsan nang si Vanya at ang kanyang mga kaibigan. Ikinulong si Beatrice sa banyo ng 3 oras. Mahigit 10 beses pa nga nila itong sinampal. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng emosyonal na peklat kay Beatrice na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga bangungot.
Sa sobrang pagsisikap na gawa ni Beatrice, pumasok sa Universidad ng California. Samantala, si Vanya ay tila umalis ng bansa pagkatapos ng high school kaya hindi inaasahan ni Beatrice na makakabangga siya ngayon sa lugar na ito. Umuso si Vanya. Tama iyan. Natatakot ka ba ngayon? Beatrice, mukhang hindi pa ako naging malupit. Ikaw noong high school. Hindi kita ginawang dilaan ng She*T sa inidoro. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan mo ang tungkol sa kung gaano kalakas. Ako nga at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong B*Shy na ina ay naglakas loob na magsabi ng mga kabaliwan tulad ko na walang mga magulang na magtuturo sa akin. Sabihin. Ako. Paano ko kayo tuturuan ng leksyon? Pinagpawisan si Claire. Napakalakas ng ina ni Vanya na para bang sa kanila ang buong California Plaza. Kung narinig ng nanay ni Vanya ang sinabi ni Claire, hindi talaga makakaalis si Claire sa California Plaza ngayon. Nagsimulang magsalita si Claire. Vanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mula sa iyo. We're high school classmates, ibig sabihin magkaibigan din kayo, di ba? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gawin natin. Malinaw ang mga bagay. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Okay. Umisi si Vanya. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Kabanata 531. Sinampal ni Alex Rockefeller si Vanya Tyler ng medyo malakas. Si Vanya ay isang normal na babae lamang. Paano niya ito makukuha? Agad siyang umikot at bumagsak sa lupa. Namamaga ang kalahati ng mukha niya at umubo siya ng isang bibig ng dagwang ngipin. Nakatayo ang buhok ng lahat. Matapos matamaan ng husto, si Vanya ay hindi nakapagriyak ng mahabang panahon. Ikaw. How dare you hit MS Tyler? Ikaw ay nasa problema. Ikaw ay nasa malaking problema. Kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas ngayon. Gulat na sigaw ng manager ng Chanel store. Samantala, mabilis namang naghanap ng isa pang tauhan mga security guard. Seguridad, seguridad. Tinamaan ang anak ni MS Fernandez. Halika rito, dali. 2 security guard ang nagkataong dumaan sa pinto. Nang marinig nila na ang anak ni MS Fernandez ay nagkaroon. Nataman, nagulat sila. Agad silang pumasok sa tindahan. Sinong gumawa nito? Sino bang tangaang ng ahas na saktan ng anak ni MS Fernandez? May death wish ba siya? Sa sandaling iyon tumayo si Vanya sa tulong ng mga tauhan ni Chanel. Napansin ni Vanya ang hindi bababa sa 5 o 6 sa kanyang mga nahulog na ngipin sa lupa, lahat ay malapit sa isa't isa. Kanya ang ekspresyon noong panahong iyon ay sadyang hindi mailalarawan. May halong matinding galit, takot at hinanakit. Ang mga ngipin na natanggal ay hindi na maibabalik. Kailangan niyang maglagay ng pustiso. Napakabata pa ni Vanya, ngunit kailangan na niyang maglagay ng napakaraming pustiso. Paano niya gagastusin ang natitirang mga araw niya? Misteryoso niyang sigaw habang nakaturo kay Alex at sumisigaw. Ginawa niya ito. Ginawa ito ng B*** na ito. Saktan mo siya. Ako gusto ko siyang patayin. Kung sino man ang pumatay sa kanya, bibigyan ko sila ng $1,000,000. Una niya akong sinaktan. Hindi kami dadamay para sa pagpatay sa kanya. Parehong nakaramdam ng tukso ang 2 security guard. Gaya nga ng kasabihan, umira lang matatapang na lalaki sa tuwing may malaking gantimpala. Ang sangkot nito. Malakas na sigaw ng 2 security guard bago kinuha ang kanilang mga sombrero at nagsimulang umindayog. Mukha ni Alex. Bang! Bang! Walang pakialam si Alex habang casual niyang sinipa sa lupa ang 2 security guard. Hindi sila makabangon kahit na pagkaraan ng mahabang panahon. Halos mabaliw ang manager ng tindahan ng Chanel. Baliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ginang Fernandez. Gumagana para sa Thousand Miles Conglomerate. Nagtatrabaho siya para kay Lord Lex Gunther. How dare you mess with Thousand Miles Conglomerate at Lord Lex Gunther? Gusto mo na ba talagang mamatay? Mabuti kung gusto mong mamatay, ngunit hindi mo ba dapat isipin ang iyong pamilya at mga kaibigan? Gusto mo bang maparusahan din sila ng mabigat? Malamig na tawa ni Alex. Si Lord Lex Gunther ay isang ass-kisser. Sa tuwing nakikita niya si Alex, umaarte siya na parang nakita niya ang kanya. Lolo. Manggangas kaya si Lord Lex Gunther na parusahan si Alex?
Bukod dito, ang buong Thousand Miles conglomerate ay kabilang sa pamilya ni Alex. Malamig na single ni Alex. Sinampal din niya ang magandang store manager sa mukha nito. Miss, okay ka lang ba? Baliw siguro ang lalaking ito. Sinaktan pa niya ang store manager namin. Tinakpan ng manager ng tindahan ang kanyang mukha. Siya ay labis na nagalit. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan ang ina ni Bonnie Tyler, si MS Fernandez, sa telepono. Sa sandaling ito, si Claire Essex ay natakot sa kanyang talino. Para sa mga nakatira sa California, ang pagbanggit lamang ng pangalan ni Lord Lex Gunther ay sapat na upang maging bata tumigil sa pag-iyak dahil sa takot. Agad namang lumapit si Claire at hinawakan si Alex sa kamay niya. Idiot ka. Wala kang magagawang tama. Gawin gusto mo talaga kaming kaladkarin pababa kasama mo sa impyerno. Sino ang nagtanong sa iyo na suntukin sila? Nagtatrabaho sila sa Thousand Miles. Conglomerate at Lord Lex Gunther. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kanila? Siya ay papatayin. Lahat ng tao sa aming pamilya. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay MS Tyler ngayon din. Kung hindi, pupunta ako. Para sampelan ka. Ano? Natigilan sandali si Alex. Naningkit ang mga mata niya habang malamig na nakatingin kay Claire. Wala ka bang utak? Ginawa niya ito sa inyo ni Beatrice. Hindi ka ba talaga galit? Gusto mo pa akong lumuhad at humingi ng tawad? Gusto mo bang dilaan ko ang mga toilet bowl at kumain ng she-asterisk kasama mo? Payag ka bang gawin iyon? Namutla ang mukha ni Claire. Sa sobrang gulat niya ay nabasa na niya ang kanyang pantalon. Pero, nagtatrabaho sila sa Thousand Miles Conglomerate at Lord Lex Gunther. Ano ang magagawa natin? Mamamatay tayo. Sa ibang pagkakataon, dapat kang kumilos ng kaunti ng mas mapagpakumbaba. Tanggapin ang lahat ng sisihin at yumuko sa kanila ng ilang ulit. Mag-isa mong dilaan ang mga toilet bowl. Gawin ito para sa amin. Pati kami ni Beatrice, sabi ni Claire. Napatulala si Alex. Bagamat narinig niya ang tungkol sa maraming kakaibang biyenan, talagang hindi pa niya nakilala ang sinumang kakaiba tulad ni Claire. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 532. Nanlamig ang mukha ni Alex Rockefeller. Imposible. Kung gusto mong dilaan ang mga toilet bowl, maaari mo itong gawin sa iyong sarili. Ako. Hindi kita titigilan, sabi niya. Nang maisipan ni Claire Essex ang pagdila sa mga toilet bowl, nakaramdam din siya ng pag-aatubili. Sa oras na iyon, natapos na ang pagtawag ng manager ng tindahan. MS. Pupunta agad dito si Fernandez. Sasama siya kasama ang mahigit 10 security guard. Kung matalino ka, gawin ka agad ang sinabi ni MS Tyler. Sumakay ka na. Iyong mga tuhod, yumuko sa kanya at dilaan ang mga toilet bowl. Kapag huli na, hindi mo na makikita ang araw. Bukas, sabi niya. Sa sobrang takot ni Claire ay nanginginig ang kanyang mga labi at hindi man lang siya makatayo. Napahawak ng mahigpit si Beatrice Essex sa labi habang nakatingin kay Alex. May gusto siyang sabihin pero tanging luha lang ang tumulo. Tabas sa mata. Hindi komportable si Alex sa pagkakatitig. Beatrice, umalis ka na kasama si nanay. Ako na ang bahala sa iba. Huwag mag-alala. Kakayanin ko kung may mangyari. Hindi kayo magdadamayan, sabi niya. Narinig ninyong lahat siya. Sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat ng mag-isa at wala itong gagawin na kasama kami. Wala rin siyang kaugnayan sa amin. Kung may gusto kang sisihin, hanapin mo, agad na sigaw ni Claire. With that, kinaladkad ni Claire si Beatrice. Hindi mapalagay si Beatrice. Nang madaanan niya si Alex, mahina siyang bamulong. Dali, tawagan mo si Zendaya. Kung payag siya para magpakita, maliligtas ka. Bilisan mo. Alam ni Beatrice na kaibigan ni Alex si Zendaya. Alam din niyang si Alex ang piano maestro. Iyon ay. Bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon? Hindi na iyon kakailanganin. Kinaway-kaway ni Alex ang kamay niya. Sa sobrang galit ni Beatrice ay tinapakan niya ang kanyang paa. Bakit naging mayabang si Alex? Sa sandaling umalis sina Claire at Beatrice sa Chanel Outlet, isang grupo ng mga tao ang agresibong lumakad mula sa hindi masyadong malayo. Ang taong naglakad sa harap ay ang CEO ng California Plaza at ina ni Bonnie Tyler, Penelope Fernandez. Nanay. Mabilis na tumakbo si Bonnie at niyakap si Penelope.
Nang makita ni Penelope kung gaano kalubha ang kanyang anak na babae at halos hindi niya makilala ang kanyang anak, agad siyang nagalit. Anong nagyari? Tanong ni Penelope. Ang mga tauhan ng Chanel sa tabi niya ay nagsimulang sabihin kay Penelope kung ano ang nangyari, siguraduhing magpapalaki ng bagay at ilarawan si Alex bilang hindi mapapatawad at kasuklam-suklam. Nakaramdam ng matinding galit si Penelope lalo na nang makita niya ang mga ngipin ng kanyang anak sa lupa. Kinawayan niya siya ng kamay. Gawin mo. Arestado itong tawag at ibalik sa opisina para sa isang mahigpit na interogasyon, she said. Pagkatapos ng lahat sila ay nasa isang pampublikong kapaligiran. Dahil si Penelope ang CEO, natural na kailangan niyang bigyang pansin ang magiging epekto ng kanyang mga aksyon. Sandali lang, biglang sabi ni Alex. Anong problema? Natatakot ka ba ngayon? Huli na. Ang apelyido ko ay hindi Tyler kung hindi kita puputulan piraso para pakainin ang mga aso ngayon, galit at mabangis na sabi ni Vanya. Nainip si Penelope at muling mag-uutos. Gayunpaman, malamig na tinitigan siya ni Alex. Nagtatrabaho ka ba kay Lord Lex Gunther? Tawagan mo siya ngayon at sabihin sa kanya ang aking apelyido ay Rockefeller. Malamig na umungol si Penelope. Sino ka sa tingin mo? Sino ka para kausapin si Lord Lex Gunther? Umiling si Alex. Parang hindi ka rin talaga core member. Kung hindi ka tatawag, ako. Palooban. Kinuha ni Alex ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Lord Lex Gunther bago ito ay dial. Nagsimulang tumawa ng malamig sina Penelope at Vanya. Hindi sila naniniwala na makakausap ni Alex si Lord Lex Gunther sa telepono. Hindi maganda ang suot ni Alex. Paano siya naging importante? Maya-maya sinagot ang tawag. Tinawag ni Alex ang loudspeaker at narinig ang magalang na boses ni Lord Lex Gunther. Ginoo. Rockefeller, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nang marinig ni Penelope ang boses niya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Iyon ay dahil nasasabi niya na ang boses ng lalaki ay kay Lord Lex Gunther. Lex, nasa California Plaza ako. Kilala mo ba ang CEO nito sa pangalang Fernandez? Tanong ni Alex. Natigilan sandali si Lord Lex Gunther. Nako, may natatandaan akong pangalan. Ito ay isang babae, tama ba? Anong problema? Sinaktan ka ba niya? Gusto niya akong hiwa-hiwain para pakainin ang mga aso. Ano? Iyan ay mapangahas. Sa tingin ko gusto niyang lumubog sa ilalim ng lawa. Mr. Rockefeller, nandyan ba siya? Pakipasa sa kanya ang telepono. Tinagat ni Alex ang labi kay Penelope. Noon, basang-basa na si Penelope sa malamig na pawis. Nanginginig na kinuha niya ang telepono. Panginoon. Panginoon. Lex Gunther, ako si Penelope Fernandez. Ikaw Duguan Fernandez. Sigaw ni Lord Lex Gunther. Kabanata 533. Si Lord Lex Gunther ay agad na sumingit sa telepono. Galit na galit siya. Sa katunayan, habang naka-loudspeaker ang telepono, napakalakas ng boses niya kaya maririnig ng lahat ng nasa labasan ng Chanel. Kanya. Natigilan ng manager ng tindahan gaya ng mga security guard. Si Lord Lex Gunther ay sumigaw ng ilang minuto, paulit-ulit na inuulit ang sinabi niya. Pagkatapos nun, sabi niya, susugod agad. Sa wakas, ibinalik ang telepono kay Alex Rockefeller. Ihintayin kita ng 10 minuto, sabi ni Alex sa telepono. Okay, okay. Darating ako kagad sakay ng helicopter at tiyak kong bibigyan ka ng kasiyasang. Kinalabasan, nagmamadaling sabi ni Lord Lex Gunther. Ang ruta mula sa Hells Angels hanggang California Plaza ang may pinakaabalang trapiko. Sa panahong ito, ang pagsisikip ng trapiko ay napakahirap na ang isa ay magkakaroon ng mental breakdown. Gustong maabot ang California Plaza sa loob ng 10 minuto. Ay panaginip ng tanga. Sa kabutihang palad, si Lord Lex Gunther ay may sariling pribadong helicopter sa Hells Angels. Bilisan mo. Mabilis. Kailangan nating makarating sa California Plaza sa loob ng 5 minuto. Ipaalam sa lahat ng mga shareholders sa California Plaza na magtipon sa hanggal na Chanel outlet na iyon. Paluhod sila sa harap ni Mr. Rockefeller at humingi ng tawad sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Penelope Fernandez, hindi ba? Nagtatrabaho ba ang kanyang asawa sa Thousand Miles Conglomerate? Dalhin mo siya. Tahimik lang ito sa labasan ng Chanel. Nakadilat ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Alex na ngayon ay casual na nakaupo sa isang stool.
Napuno sila ng pagkabigla, takot at pagkabalisa. Wala sa kanila ang mag-aakalang ito ay tila ordinaryong talunan magkakaroon talaga ng kakayahang gawin si Lord Lex Gunther na matakot sa kanya. Pinagpawisan si Penelope. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Nanginginig siya. Tumingin kay Alex. Ikaw. Sino ka? Paano ka na-offend ng anak ko? Napatingin si Alex kay Bonnie Tyler. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi mo tinuruan ang iyong anak na babae ng mabuting asal. Ang iyong anak na babae ay walang pidgel, walang asal at iniisip na may kapangyarihan siyang gawin ang anumang gusto niya. Siya ay binubuli ang hipag ko sa school. Ngayon, nagbanta pa siyang gagawin ng aking biyenan at hipag. Lumuhod sa harap niya para humingi ng tawad. Higit pa rito, gagawin niyang dilaan niya ang mga toilet bowl. Gusto ba yan ng normal na tao ang gumagawa ng ganito? Pagkasabi nito ni Alex ay biglang tumakbo pasulong si Vanya na kanina ay takot sa kanya. Oh, alam ko kung sino ka. Ikaw pala yung walang kwentang manugang mula sa pamilyang Essex na umaasa sa mga babae para mabuhay, sabi ni Vanya. Kumunat ang noo ni Penelope at galit na pinandilatan ang kanyang anak. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat na problema ang ginawa mo? Papunta na si Lord Lex Gunther. Hindi pa naiisip ni Penelope kung ano ang gagawin. Kung nagpatuloy si Vanya, magpakatanga, mapatay niya ang kanyang ina. Nang maisip ni Penelope kung gaano kitakot si Lord Lex Gunther, nanginginig siya bago lumuhod sa harap ni Alex. Ginoo. Rockefeller, kasalanan ko ang hindi pagtuturo ng mabuti sa anak ko. Pakiusap, maawa ka at hayaan mo kami. Go this time. Nang makita ito ng manager ng tindahan ng Chanel, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Maging si MS Fernandez ay nakaluhod na humihingi ng awa. Kanina, pinakiusapan din ng manager ng tindahan si Alex. Dilaan ang mga toilet bowl. Mapapatawad kaya siya ni Lord Lex Gunther. Gayunpaman, hinailan ni Vanya si Penelope mula sa lupa. Nay, bakit ka lumuluhod sa talunan na ito? Sinasabi ko sa iyo, naloko ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay anak ng ex-CEO ng Rockefeller Group, si William Rockefeller. Nasira ang reputasyon ni William. Pagtataksil sa bansa. Pinuna siya ng lahat. Ngayon, pinalis na si Alex sa pamilyang Rockefeller at umaasa siya sa mga babae para mabuhay. Paano kaya nakilala ng isang basurang tulad niya si Lord Lex Gunther? Yung tawag ay hindi dapat kay Lord Lex Gunther. Siguradong nakahanap na siya ng magpapanggap bilang Lord Lex Gunther. Ano? Natigilan si Penelope. Siyempre, alam ni Penelope kung sino si William Rockefeller. Noon, nakakuha siya ng maraming atensyon sa California. Tila hindi maaaring makilala ng anak ni William si Lord Lex Gunther. At saka, sino si Lord Lex Gunther? Bakit si Lord Lex Gunther ay sumuko sa isang outcast mula sa pamilyang Rockefeller? Grabe ang tunog niya. Magalang, halos parang si Alex ang kanyang lolo. Sa katunayan, ito ay dapat na peke. Agad na nagalit si Penelope at tumalon-talon habang tinuturo niya ang ilong ni Alex. Sige, mukhang ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin, Penelope Fernandez. Ngayon, gagawin kitang dilaan ang mga toilet bowl. Gusto kong makita kung ano pa ang nasa iyong manggas. May tao, ibaba mo siya. Gusto kong matanggal lahat ng ngipin niya. Dahil pinatay ni Alex ang ngipin ng kanyang anak, gusto niyang pahirapan siya ng 10 beses o kahit 100 beses na mas masahol pa. Hindi lang gusto ni Penelope na patumbahin ang mga ngipin ni Alex, gusto rin niyang makuha ang kanyang biyenan at tipag para matambarin niya ang kanilang mga ngipin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 534. Agad namang gaman ang pakiramdam ng mga security guard na kanina pa ay labis na natakot matapos marinig kung ano ang sinabi ni Penelope Fernandez. Ito ay lumabas na si Alex Rockefeller ay peke ang buong bagay. Mga kapatid, alis na tayo. Sigaw ng isa sa mga security guard. Malamig na tumingin si Alex sa mga taong ito na para bang siya ay nakatingin sa mga taong malapit ng mamatay. Baliin lahat ng 10 daliri niya. How dare he hit me? Gusto kong magdusa siya ng husto kaya gusto niyang patay na siya. Mayabang na tawag ni Bonnie Tyler. Mahigit 10 security guard na armado ng paniki ang akmang hahampasin si Alex nang may biglang sumigaw. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na tunog ng dagandong ang maririnig mula sa pasukan ng Chanel outlet.
Isang lalaki sa kanya. Mid-40s na nakasuot ng formal na kasuotan ng sumugod. Mayroong 12 ng mga security guard sa likod niya at lahat sila. Mukhang nakakatakot. Ginoo. Baxter, bakit ka nandito? Agad namang ngumiti si Penelope at binati ang lalaki nang makita siya nito. Ang lalaking dumating ay isa sa mga shareholder ng California Plaza, si Leroy Baxter. Galit na sinulyapan ni Leroy si Penelope bago iwinagayway ang kamay. Aarestuhin ang lahat ng mga security guard na ito at basagin ang isa. Ng kanilang mga kamay, utos niya. Ang mga security guard na dinala ni Leroy ay pawang mga elite fighter. Sa utos niya, 12 ng mga security guard niya. Sinunggaban ng mga kasalukuyang security guard sa tindahan. Paulit-ulit na naririnig ang tunog ng mga bitek ng buto. Ang pakikinig dito ay nagpapalamig sa mga tinek ng iba. Tinakpan ni Vanya ang kanyang buwan habang siya ay sumisigaw. Basahin na sana niya ang kanyang pantalon. Nataranta si Penelope. Ginoo. Baxter, anong nangyayari? Anong nangyari? Galit na tumingin si Leroy kay Penelope. Nais niyang mapatay siya ng isang sampal. Penelope Fernandez, ako. Akala mo isa kang mapagkakatiwalaan. Hindi ko akalain na ikaw ang itim na tupa. Hindi kita hawakan ngayon. Lord Lex. Personal na haharapin ka ni Gunther pagdating niya, he finally said. With that, nagbigay ulit siya ng utos. I lock ang mga sliding door. Isara ang tindahan at bantayan ang pinto. Pagkasabi nun ay tumakbo si Leroy kay Alex at lumuhod. Paumanhin, Mr. Rockefeller. Ibinaba ni Leroy ang kanyang ulo na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat ang lahat at hindi sila nang ahas na huminga ng malakas. Nanginginig ang mga hita ni Penelope. Kanya. Takot na takot si Hart na parang malapit na siyang mahimatay. Sa sumunod na sandali, may sumugod na isang lalaki. Isa siyang matabang lalaki at malaki ang tiyan. Nagulat na naman si Penelope. Ginoo. Connor, hindi man lang siya nilainggan ni Mr. Connor. Tumapit siya kay Alex at lumuhod sa harapan niya. Paumanhin, Mr. Rockefeller. Pagkatapos nito, sa loob ng 5 minuto, 4 na iba pang shareholder ng California Plaza ang dumating. Lumuhod silang lahat sa harapan na kayuko si Alex habang sunod-sunod na humingi ng tawad sa kanya. Nagulat ang lahat. Si Penelope ay may desperado na tingin sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa sphincter. Alam niyang tapos na siya sa ngayon. Nagdulot siya ng malaking problema at ang kanyang anak na babae ang dahilan ng lahat ng ito. Masyadong malakas ang binata sa kanyang harapan. Hindi siya isang taong kaya niyang masaktan. Ang nakakatawa ay sinabi na sa kanya ni Lord Lex Gunther kung ano ang gagawin sa telepono. Sa huli, siya. Nasaktan muli ang taong ito dahil nakinig siya sa kanyang anak. Maliwanag, ito ang tahasang laban niya. Lord Lex Gunther. Kahit na si Vanya Tyler ay napakapipi, alam niyang nagulo siya sa pagkakataong ito. Pero sa isip niya, hindi pa rin niya magawa na alamin kung bakit ganito kalakas ang bayaw ni Beatrice Essex. Sa sandaling ito, dumating si Lord Lex Gunther. Kabanata 535. Si Lord Lex Gunther ay sumugod ng mabilis hanggat kaya niya at sa wakas ay nakarating siya sa oras. Pagkababa ng helicopter, tinakbo niya ang natitirang bahagi ng daan. Hindi siya martial artist. Kaya naman agad siyang nalagutan ng hininga. Hindi man lang niya nilainggan si Penelope Fernandez at dumiretso kay Alex Rockefeller. Ginoo. Rockefeller, ako. Hindi ako late, di ba? Tiningnan ni Alex Rockefeller ang oras, binigyan kita ng 10 minuto. Late ka ng 1 segundo. Wham! Direktang sinampal ni Lord Lex Gunther ang sarili sa mukha. Siguro masyado akong kumain ng tanghali. Natigilan ng mga tao. Nang tingnan niya si Alex ay parang kinilabutan pa siya. Sige, isa siya sa mga tao mo. Kaya hindi ko siya ginalaw. Ikaw na mismo ang humarap sa kanya, Alex. Mahina kong sabi ni Rockefeller. Okay. Tumanggo si Lord Lex Gunther at yumuko kay Alex. Sa sandaling tumalikod siya at humarap kay Penelope, ang ekspresyon ng mukha niya ay agad na naging malamig. Penelope Fernandez, tama ba? Nagpa siya ka bang huwag pansinin ang sinabi ko? Ano ang sinabi ko sa iyo sa telepono? Ikaw talagang gustong salakayin si Mr. Rockefeller. Sa tingin mo ba ako, si Lord Lex Gunther, ay isang patay na tao? How dare you try to knock Mr. Rockefeller's teeth off? Agad na lumuhod si Penelope sa lupa at paulit-ulit na ibinagsak ang ulo sa lupa. Ang anit niya noon ay,
Nagsisimula ng makaramdam ng manhid at malapit ng tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Lord Lex Gunter, pakiusap, iligtas mo ako sa isang ito na oras. Marahas na tumikim si Lord Lex Gunter. Patawarin kita. Ako dapat ang humihiling sa iyo na iligtas ako. Isang tao kumatok sa kanya na tanggal ang ngipin. Kung iiwan mo ang alinman sa kanyang mga ngipin, ibig sabihin ay lalaban ka sa akin. Nanginag ang mga labi ni Penelope at namutla ang kanyang mukha. Hindi siya umimik dahil nakahanda na siya. Para dito. Gayunpaman, hindi tumitigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Si Penelope ay general manager lamang ng California Plaza at ang 6 na shareholder ay nakaluhod sa lupa. Ang bawat isa ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ngunit ngayon, lahat ng 6 na nakatataas sa kanya ay pinarusahan ng pagluhod sa harap ni Alex dahil sa kanya. Magiging mas mabuti kaya siya. Kagad may humawak sa kanya at dumampot ng paniki. Wham! 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 Sa bawat oras na tinamaan siya, lahat ng tao sa paligid ay nakakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Sa partikular, ang mga babaeng empleyado ni Chanel at ang anak ni Penelope, si Vanya Tyler, ay labis na natakot kaya sila ay halos mahimatay. May dugo at ngipin sa buong sahig. Bagamat handa si Penelope sa pag-iisip, napasigaw pa rin siya sa sakit. Ang sakit ay naging dahilan ng pagkahimatay niya at naging mulat muli sa walang katapusang cycle. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Vanya. Sumama ang loob niya sa kanyang ina. Lord Lex Gunter, hindi ko maintindihan. Hindi ba't isa lang siyang lalaki na umaasa sa mga babae para mabuhay? Bakit ka tumatayo para sa kanya parang? Yun. Baliw ba kayong lahat? Ang aking ina ay nagtrabaho ng husto para sa California Plaza. Siya ay isa sa iyong sarili. Hindi ba ikaw natatakot na ang mga taong nagtatrabaho para sa iyo ay masiraan ng loob? Si Alex Rockefeller ay malamig na nanunood ng hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Isa sa mga tauhan ni Lord Lex Gunter ang direktang inihagis ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha. Sino ka para kausapin ng ganyan si Lord Lex Gunter? Napakalakas ng sampal kaya marami pang ngipin ang natanggal. Ang taong gumawa nito ay isang martial artist. Maraming bagay ang hindi mo maintindihan. Paano maiintindihan ng isang hanggal na tulad mo kung gaano kadangal si Mr. Rockefeller? Naiintindihan ko ang nangyayari ngayon. Tinamaan ang nanay mo dahil sa'yo. Kung hindi para sa iyo. Hindi ito mangyayari at hindi ko siya kailangang itaboy sa Thousand Miles Conglomerate, malamig na sabi ni Lord Lex Gunter. Ano? Itataboy mo pa ba ang aking ina? Napabuntong hininga si Vanya. Siyempre. Nangyari ang lahat ng ito dahil mayroon siyang anak na nagdudulot ng gulo sa kanyang mga magulang, Lord Lex. Sabi ni Gunter bago iwinagayway ang kamay. Balita ko na mahilig ka sa pagdila ng mga toilet bowl. Isang tao, patumbahin mo rin ang iba niyang ngipin. Gawin silang Penelope, anak na babae, dilaan ang lahat ng mga toilet bowl sa California Plaza. Kung hindi sila makakaalis ngayon, dagdag niya. Ano? Halos mabaliw sina Penelope at Vanya nang marinig nila ito.